Mga kada, usap-usapan ngayon ng blockbuster hugot film na The Loved One nina Ann Curtis and Jericho Rosales. At kumita ito ng 185 million global gross as of yesterday. Congratulations, guys! Wow! 2 weeks pa lang yan. Galing. Congratulations! At ito naman mga kada, kung ang The Loved One ay tungkol sa pagharap sa iyong nakaraan, pag-uusapan natin ngayong umaga ang Ultimate Maturity Test. O, para sa may mga ex dyan na nakipagbalikan. Kaya mo na bang makita ang ex mo nang walang background music at slow motion? Ibig sabihin, kaya mo ba silang makita na wala ng hugot? O baka naman kailangan mo pa mag-emotional sunscreen kasi hanggang ngayon hindi ka pa Move on or let go. And when you finally find yourself standing face to face, will you pause for a moment and wonder, who loved more? Was it you, who gave everything without holding back, or them, who loved quietly but just as deeply? Ay, grabe. Naku! Kaya mabuti na lang, Coach V, nandito ka today. Nakakatuwa kasi ano mapag-uusapan natin na ngayon gusto nyo ba yung real experience o gusto nyo yung as coach experience? Kasi pag real experience, medyo ang laki Pwede din ng both. hugot natin dito Pwede both? Both. Eto na nga, syempre, usapang mga ex. Tanong muna natin, kailan nyo huling nakita ang mga ex nyo? Oh, ayan na. Which tagal one? na. Wow! Which one? Yan, para kang si ano, no? Si Hilda. Oo, bukas Panorin niyo si yan. Hilda Coronel Tomorrow. bukas dito sa Kada Umaga. Well, I am lucky because the exes that, kasi ganito, I like to be friends with my exes. Kasi I don't think that we should be makaaway. Pero there are some exes who don't want to be friends with me. So those, hindi ko sila talaga nakikita. Like, God is so good. Ang galing. Nilalayo niya nila sa daan ko yung mga hindi na kami friends, gets? Pero yung mga friends pa rin kami, oo, minsan, oh, hello, kamusta ka na? Pero moved on na ako. Wala akong kahit isang ex na gusto ko siyang balikan. Ako din. So, ibig sabihin, ready ka nang ma-meet uli or makita ulit yung ex mo at wala ka nang mararamdaman. Yes, maybe mararamdaman ko ng inis. Pero hindi naman yung pagbabalikan sa kanila. O, ikaw naman dyan. For me, parang mahirap kasi not because there's anything left over. Kasi it's, yung ex ko is the cousin of my best friend. So parang, like, there will be, of course, there will be instances where we might run into each other. But for me, and parang for him too, wala talaga. Like, I feel super indifferent. Parang, he's just like another person. You know what I mean? Yeah, I know. Yeah, kasi I know. like, for me, I moved on. And super dagal na. Like, it's been so long. I think when I was 19 pa. Pero good terms naman kayo, right? Yeah, good terms kami. Good terms lang. But like, there's no communication. It's just if ever we see each other, wala talaga. Wala Wala. na. Now Wala let's na. ask Ready. Coach V. On, question For the number 2, juicy. move on. No! Ay, hindi No, pala. ikaw, share mo na. Share mo Nakikita na. mo na ba Ito yung na mga nga, ex mo kada, after? Kaya nagulat ako sa topic natin ngayon kasi naman, mayroon lang akong nag-iisang ex at etong ex na pa to, simula naghiwalay kami, maniwala ka kada, hindi na pinakita sa akin ni Lord. 3 years? Yes. Sinasabi ko sa iyo ang galing ni Lord talaga, promise. Yes. Kasi pag, Ang pag hindi mo siya galing. dapat makikita, hindi siya talaga ilalagay sa daan mo. Exactly. To think, nakatira na kami sa isang di ba? Sa Meron same akong ganyan, lang, ex, nakatira sa Same same na lugar. compound or Oo. area, di ba? Actually true. Kasi even for me, even though they're cousins, I still never see him. Ay, ang Diba? galing. So ang if they're not galing. meant to be in your life, they won't be there. Maybe it's a sign when you stop seeing them Oh, that tama naman yung decision mo sa paghiwalay mo sa kanila. Correct. Yes. Diba? Kasi it's been 3 years, makita mo, tapos Oo. that area, hindi, ibig sabihin may reason. So, Pero as a coach, as a coach naman, mahirap the most addictive relationships are those that have open-ended. So kapag hindi kayo nag-break at walang closure, minsan iaano mo yun i-imagine mo na baka siya yung the one ko talaga. Wala lang Oo kaming nga, no? pera that time, hindi lang Or immature mabait ako yung- noon. Oo, or hindi lang kami nagkasundo ng in-law ko, pero siya talaga yung the one ko. Maraming mga muni-muning ganyan pag Totoo. walang closure. Kaya pag wala kayong closure, isara mo na para makamove on ka na, day. ano naman ibig sabihin ng forgiveness concept ng mga past relationships?
So, kanina sabi mo na wala kang ma-feel pero ma-feel ka ng inis. Di ba? Correct. Oo. Hulaan yung mga kada. What is the opposite of love? Oh. Hate. Hate? Oh, 'di ba karamihan sasabihin hate. Hate, oo. Pero mga kada, the opposite of love is indifference. Alam niyo mga kada kung ano ibig sabihin ng indifference? Yes. Yes. Yung wala ka nang maramdaman. Oo. Walang inis, walang love, walang miss, wala. Para siyang hangin na dumaan na wala ka nang ma-feel. Ganon ang feeling ko sa Doon kanila. mo malalaman kapag move on ka na talaga. Kasi pag narinig mo yung name niya, makita mo siya, marinig niyo yung love song, wa-ipek. Pero halimbawa, I'll give you an example kahit wala silang walang effect sa akin. Halimbawa, meron silang nagsasabi pa na feeling, alam mo yon, doon ako naiinis. Hinahabol niyo pa kasi si oo, Diana. yung parang, meron akong isang ex na, sige na nga. sige Nakita na. kami last year sa isang party because wala akong choice. I was a host of that party and he was the attendee of the party. And then he was so happy to see me that he brought like, "Uy, si ganito, ganyan yung mga staff na basta katrabaho, Pinakilala kasama ka. niya. Make a video. Yung talaga sa Grabe. ano to? Oh, di ba parang, hello. Yung parang nag-hug lang kami, hello po, kamusta ka na? Oh my gosh, yung gano'n lang. Nagpapa-video pa siya sa'yo. Video, nag-picture. Doon ako nainis. Yung mga Weird. ganyan na parang, hello, ka naman. Nakakaintindihan ko kung bakit nakakainis yan. Kasi ngayon magpapakita-kita ka ng ganyan. Nung dati ako nasa sayo, hindi mo ko inalagaan. Hindi, iniwan ko siya. Ay, ikaw pala nang iwan, baby girl. Ito, I have a question, ikaw naman, Coach V. From a professional standpoint, Sige, yan from a po. love coach, Yes, my love. papayag mo friendly catch up or hard pass talaga siya? Nako. Narinig ko kasi yung mga taong na, Coach, pwede ko ba siyang kitain for one last hug? Ha? One last sabi daw? Oo, yung iba kasi para lang daw mailabas na nila yung ma-feel na para Safe ba yun? Oo, yun nga yung, Yung makita- one last hug. Ay, ang sinasabi ko sa kanila, ate, kuya, ano ang intention mo? Correct. True, exactly. Kasi kung gusto mo talaga makipagbalikan, maging honest ka na lang sa feeling mo na I want to see him or her kasi baka may chance pa. Hindi gusto ko lang makita one last hug pero wala na talaga. O talaga para Hindi saan yan yung totoo hug? na wala talaga. O, diba? Totoo. So kung gusto mo lang makipagkita kasi may utang sa'yo, I mean sure. pero Ito, ano mas mahirap, Coach V? Makitang okay si ex or makita mas okay siya kaysa sa'yo? Oh. ay. So anong mas masakit? Yung makita siyang masaya na siya. Masaya, mas okay pa siya sa'yo. Halimbawa, Okay. nag-break na kayo. Tapos ang ending, Mas masaya instead na siya. ikaw ang sumaya, makikita mo na lalo na ano yung buhay niya umangat. Parang, Bakit Oo. ganun? Siyempre, masakit yun kapag in love ka pa sa kanya. Correct. Pero kapag ayaw mo na sa kanya, sasabihin mo, ay, thank God, may bago ka na. Ganun din Yes, ako ako minsan. din. Para I wag mo hope na it akong works guluhin. out. Correct. Ganun ako sa ex ko. I hope it works for you, please. Yes, Para hindi I'm mo ako balikan. Yes. Pag na-meet ko yung bago mong girl, wag mo nang iiwanan yan, ha? Baka bumalik yan sa akin. Ikaw dyan. Ano sabi daw No, nila I feel that way too. Kasi like, we're still, we ended on friendly terms naman. So if I see him and he has a new girlfriend, good for you. Good for you. Oo, Like, diba? I'm happy for you. Keep going. Oh, you keep know? going, never go back. That's So, the mas, feeling. anong mas okay? Makita na okay siya or makita mas okay siya kaysa sa'yo? Actually, ano to, personal ba to o love coach? O sige. Sige. As a love coach naman, sabi nila, love is letting go. Aha. So kung talagang love mo siya, tapos may bago na siya, you will be happy for him. him, Kasi oo. ikaw, dapat excited ka din sa kung ano yung dadating sa'yo. Correct. Yung ibang nagiging better kasi sa mga ex nila, kasi paningin nila, wala silang better option. Kaya inaawa yung ex, kaya pinapahirapan yung ex. Kasi ang totoo niyan, mahal ka pa niyan deep inside. Kaya kung may mga ex kayo na hindi kayo na pinapahirapan kayo, may secret pang pagmamahal yan sa inyo. Or, kasi speaking of friendly, Oy, ang dami Oy, nag-react. dami nag-react. Dami reaction. Umaasa na mahal pa sila ng mga ex nila. But so speaking of yung mga friendly catch-ups, ganun, what if you're in a new relationship, but then the person, they're still in contact with their ex?
What does that mean? Because like, you know, for example, like Ate Dai, you said you're friendly naman, but you she's- don't contact No, them. I don't keep them as text mates or Exactly, anything, wala. right? But like, Oo. bagong relationship, tapos they're still like In chatting. contact, yes. Contact. Like, even, kahit konting contact. You know what, just personally and as a love coach, I do not recommend being in touch with your ex. Bakit? Talaga? At all, right? Kasi we have very limited energy in a day. So True. kung dun sa 100% mong energy, kung 20% dyan napupunta sa ex mo, 80% na lang ang matitira sa bago mo. So kung okay ka lang sa ganyan, di go. Pero as much as possible, kaya nga tinawag na ex. Kasi hindi, di ba? So what does that mean for Tapos the na. other person though? The other person who claims that they're moved on and they're in a new relationship, but then they're still contacting. Does that mean they're keeping the door open ba? Or they're just like truly just friends lang? Like, Okay, so there's one line that you can tell them. Sabi mo, oh, I know that you already have somebody new and you're still texting me. Sumbong kita sa bago mo. Hindi na magte-text yan sa'yo ulit. Oh, I love that. Oh, sabihin mo, na what's the point of this? Sumbong kita. Ano? sumbong kita. Alam mo, ang dami ko natutunan sa'yo talaga. Nagiging prank ka na lalo ako. Parang diretso Lately. lang. Alam niyo yun. Gusto ko Anong- maging transparent ang lahat. Ba't ano gusto mo ipagsasabay mo kami? Yeah. True. You had, kuya, you had your chance and you chose to waste it. Correct. Daming muna. Ito, Ang daming paano mo hugot. malalaman kung sino ang mas nagmahal sa relasyon? Is there always one person that loves more than the other, Coach V? Always, it's never 50-50. It's never 50-50. Merong 80, Sino tayo doon? 20, 70-30, and most of the time, kung sino ang may pinakamataas na investment, yun ang nagmamahal. Hala. Investment in Sino what kayo way? Investment includes, ang galing emotional, attention, at even pera. Kung sino ang mas gumastos, mas masakit nung nawala ka. Totoo. Kaya kapag hindi ka niya nililibre, hindi ka niya gusto. Kasi investment yan, mahirap kumita ng pera. So I would only give my money to To the people special that I people. care about. True. Maybe we should ask the audience, like, O, nandito sige. naman ang Formula 5. Oo, Gusto ano mo ba, tayong gano'ng mga opinion? galing sa lalaki. Yes. Diba? Para hindi lang yung mga babae ang naghuhusga dito. Oh. But also, Huhusga talaga. Halata bang pinaghuhusgahan natin ng mga kalalakihan. Diba? But Go, also, Jess. Coach V, I heard that it's better in a relationship if the guy is more obsessed with the Diba? girl. I hear that also. I heard Totoo ba that. yun? Is it true? 100% and it's backed by science. Bakit? Oh. When a man is not very invested, they are likely to Cheat. Yes, they're likely to cheat. So, dapat ang lalaki, hinahanap talaga ang babaeng gusto niya. Kasi kapag hindi, sasayangin niya yung oras neto, tapos pag dumating yung dream girl niya, iiwan niya din. Diba? So, pag nakita mo as a woman, pag hindi ka masyado ini-effortan, hindi ka ini-investan, ibig sabihin, hindi ikaw ang dream girl. Placeholder ka lang. Oh, Placeholder until their dream girl arrives. Oh, ano ang pinakamahalagang dapat tandaan sa pagharap sa nakaraan? Sige, tanungin natin si Just dyan. What's the question? Like, nung nagmo-move on ka, ano yung mindset mo? Ako? Para hindi ka na mabumalik dun sa ex Sa mo. dati. Yes. Parang it takes a lot when I'm in a relationship, it takes a lot for me to break that relationship. So parang before we actually break up, I already tried everything? I already mentally and emotionally moved on. So by the time na Style hiwalay ng kami, babae. like officially, wala talaga sa mind ko Alam to mo, go pareho back tayo. or anything. Like, really let go and release talaga. Nai-imagine ko si Just pag nakipag-break up. Pag sinabihan siya ng lalaki na, break na tayo, sisigaw si Just, last year pa! Yes, correct! Kasi last year pa, mentally check out na siya. Pero Kasi diba it's Yes. true, the women, they check out of the relationship A long time. before the men do. Kasi ini-exhaust mo muna, tinatry mo muna Oo lahat-lahat. We no? try everything, promise. Diba? Pero pagtanggol naman natin mga lalaki, most of the time talaga, pag break up, lalaki din ang ang kawawa. Alam Correct. niyo kung bakit? Ang babae, kapag break up, iiyak yan, 1 week, pupunta sa mga kaibigan, magluluksa. Yes, Pag ang true. lalaki, bagong break up, ay, makita mo, inom, party, may bago ng girl. Pero Oo. science have shown na delayed ang effect ng heartbreak Sa for lalaki. guys. Kaya makikita mo, after 6 months, 1 year, doon lang umiiyak at doon babalik. correct. Doon True, lang nila actually. naramdaman Totoo yun. kung ano nawala. Nga. Oh, My kaya, pattern. Oo. kaya wag kayong magulat na may bago na agad yung ex nyo. Sabihin mo, ay,
masaktan. Pero masakit yung Placeholder iba lang. na halimbawa may bago na yung ex after a very long relationship tapos 3 months lang sila engaged. Ay, actually, ang Yes, sakit May ganun nun. din. Meron. Oo. Kaya Kaya mga kada, anong lesson natin dito, Diana? hindi sukatan kung sino ang mas nagmahal. Hindi tayo sure. Or kung sinong nagbigay ng higit sa isa. Ang mahalaga ay ang mga aral na natutunan natin sa bawat yakap, Oh. sa bawat tampo, Aray. at sa bawat paalam. Naku, sakit ng paalam. Minsan kailangan nating harapin ang Oo. na nakaraan natin na hindi para sa bumalik sa sakit, pero para makita natin kung gaano na tayo nag-grow Yes. in this moment, di ba? Correct, Diana? Ang bawat past relationship, toxic man o puno ng kilig ay nagtuturo sa ating ng self-love, patience at resilience. Pinapakita nito na kaya natin magmahal ng malalim, pero kaya rin natin bumangon at mahalin ang ating sarili ng higit pa. Ayan. Kaya mga kada, ha? Sa susunod na makakaharap nyo ang ex nyo, tanungin nyo muna ang mga sarili nyo. Handa ka na ba talagang maging proud sa taong ikaw ngayon, ang new version mo? Handa ka na bang i-celebrate yung mga growth at freedom mo at ang mga possibility na may mas maganda pang darating sa buhay mo? Ay, exciting yan, ha? Tandaan mga kada, minsan ang pinakamahalagang pagmamahal na maibibigay sa'yo o kaya naman sa iba ay yung natutunan mong ibigay sa sarili mo. Self-love talaga mga kada. True. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.